Magandang hapon po. Isa na namang insidente ng pangaharas ng mga Chino sa West Philippine Sea. Sugatan ang 3 Pilipinong mangingisda matapos i-water cannon habang nangingisda sa Sabina Shoal. Ang sabi ng Philippine Coast Guard, ito ang unang beses na derechahang tinarget ng China ang mga Pilipinong mangingisda. Mula sa West Philippine Sea, nakatutok live si EJ Gomez. EJ. Pia, Ivan, 3 mga Pilipinong mangingisda nga ang sugatan matapos silang deretsahang bombahin ng China Coast Guard gamit ang isang water cannon habang nangingisda sila sa bahagi ng Sabina Shoal dito sa West Philippine Sea hapon nitong Biyernes. Yan ang eksena ng mga Pilipinong mangingisda nang deretsahan silang bombahin ng water cannon ng China Coast Guard pasado 1:00 ng hapon kahapon. Sa isa pang video, kita ang aktual na paglabas ng malakas na bomba ng tubig mula sa CCG vessel na 21559. Ayon sa Philippine Coast Guard, nangingisda lang ang mga mangingisda nang mangyari ang insidente. Ayon sa PCG, 2 bangka ng mga Pilipinong mangingisda ang tinamaan. Isa raw sa mga ito na puno ng tubig na posibleng ikasira ng engine nito. 3 mangingisda ang sugatan. Nagtamo sila ng sugat, galos at gasgas sa iba't ibang parte ng katawan. Binigyan sila ng pangunang lunas ng PCG kaninang umaga. Sabi ng PCG, ito raw ang unang beses na deretsahan nilang tinarget ng China ang mga Pilipinong mangingisda. Bago nito, hinaras din daw ng China ang PCG vessels na nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Narito ang pahayag ni PCG spokesperson Commodore J. Tariela. They were being bullied. They were subjected to water cannon attack and dangerous blocking maneuver. This was done by China Coast Guard 21559 and 21562. These China Coast Guard vessels launched their rigid hull inflatable boats with the intention of cutting their anchor lines nung nakatali sila sa loob ng bahura ng Sabina Shoal. Atin pong barko sa Philippine Coast Guard ay hindi rin nakaligtas sa dangerous maneuvering ng China Coast Guard 21559, 5204 and 21562. Dahil sa gitna ng kadiliman kagabi, they came as close as 35 yards to block the Philippine Coast Guard in proceeding to the location of the Filipino fishermen. Right now, Pia, Ivan, sabi pa ng PCG, seryosong paglabag sa karapatang pantao para sa mga Pilipinong mangingisda ang ginawang pangharas ng China. Siniguro naman ng PCG na katuwang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang ahensya ng Philippine government na magpapatuloy ang kanilang pagpapatrolya para masiguro na ligtas at malaya makakapangisda ang mga Pilipino o kababayan natin dito sa West Philippine Sea. Mula po dito sa West Philippine Sea at para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Maraming salamat, EJ Gomez. Mahigit 1 linggo bago magpasko, nawala ng tirahan ang nasa 600 pamilya sa Barangay Pleasant Hills sa Mandaluyong City dahil po sa sunog kagabi. At nakatutok doon live si Bernadette Reyes. Bernadette? Pia, mahigit 1,800 na mga individual ang nadamay sa sunog kahapon dito sa Barangay Pleasant Hills sa Mandaluyong. Pangamba ng ilan sa kanila, baka dito na sa evacuation center sila abutan ng Pasko. Malaki at naglalagablab na apoy ang lumamon sa mga bahay sa Barangay Pleasant Hills, Mandaluyong City pasado 6:00 kagabi. Sa drone video, kitang halos isang bloke na bahagi ng barangay ang lawak ng sunog. Nagkulay kahel na ang langit dahil sa apoy. Mula sa first alarm noong 6:38 ng gabi, agad itong inakyat sa ikalimang alarma pasado 7:00 ng gabi dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy. Sunod-sunod ang dating ng mga bumbero na nahirapang apulahin ang apoy. Light materials and sa sobrang dikit-dikit niyan kaya mabilis lumaki, mabilis kumalat. Dagdag pahirap pa raw ang mahina umanong tubig sa hydrant na malapit sa lugar. Kaya ang mga residente tumulong na rin para magigib ng tubig para sa fire truck. Kailangan magtulungan lahat. Kumuha na rin sa water tank ng kalapit na townhouse.
wala daw tubig sa hydrant. It's really faulty. Look at the 3 fire trucks taking water from my the tank there. Oh. Ayon sa BFP, pasado alas 10 ng gabi tuluyang naapula ang apoy. 3 ang naitalang sugatan, inaalam pa ang siya ng apoy. Pansamantala namang sumisilong sa covered court ang mga apektadong residente. Estimated damage natin ngayon is more or less 1 million. For 200 houses, around 600 families yan. Pleasant Hills kung tawagin ng lugar pero hindi kaaya-ayang inabutan namin. Mga batang wala man lang tent na matuluyan, mga nangangalakal sa mga inabong bahay, mga pamilyang hindi malaman kung paano ipagdiriwang ang Pasko na may ligaya tulad ni Lolo Cesar. Hindi raw niya malaman kung paano maipapaliwanag sa mga apo ang kanilang sinapit. Naawa kasi ako, hindi lang sa akin, pati sa mga kapitbahay namin. Magpapasko. Ang hirap ito. Taste-taste muna tayo ngayon. Kasi, wala eh. Di ba? Hindi katulad ng Pasko noon, yung Pasko ngayon. Kaiba ngayon. Ang hirap talaga. Ang magkaibigang sina Kevin at Angelo, pilit naghahanap ng matanso at ano pang mapapakinabangan mula sa tinupok ng apoy. Naghanap po kami ng mga tanso. Mga tanso po? Bibenta po. May mga nakakuha naman po kaming mga bakal para kahit papano po is may benta po namin para may pandagdag po ng pagkain po. Hindi pa po kami nakakabawi-bawi pero ito na naman po yung nangyari. So, ayun, 2 weeks na lang po, Christmas na. Ang pamilya ni Austina, masisiluwang tent ang hiling para kahit paano'y may matuluyan ng kanyang mga anak at apo. Pasalamat po ako ka ligtas po sila. Walang nasaktan po. Yung 13 months niya, nasunog na rin yung pera niya doon. Naiwan kasi. Pia, dahil malaki ang bilang ng mga nasunugan, meron din mga nananatili ngayon sa evacuation center sa katabing barangay Mauway. Para naman doon sa mga naiulat natin na wala pa ring tent hanggang sa ngayon. Ayon sa barangay, dumating na raw ang kanilang gagamiting tent pero hinahanapan na lamang ng lugar kung saan ito pansamantalang itatayo. Pia? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na isa na namang fishing expedition ang inilunsad laban sa kanya. Kasunod yan ang paghahain ng reklamo sa Ombudsman kaugnay ng paggamit ng kanyang confidential funds at paglutang ng dati umano niyang tauhan. Nakatutok si Darlene Kai. Sinampahan kahapon ng mga reklamong plunder, graft, malversation at bribery si Vice President Sara Duterte sa Office of the Ombudsman. Kaugnayan ang umano'y maling paggamit sa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP at DepEd. Lumabas din ang isang notaryadong salaysay ni Ramil Madriaga na nagtrabaho raw siya para sa bise at sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang civilian intelligence agent. Naging tagahatid pa raw siya ni VP Sara ng milyon-milyong cash para sa iba't ibang tao sa iba't ibang lugar. Ayon sa abogado ni Madriaga, may pagkakataon daw na mismong ang dating Pangulo at ang VP ang nakakausap niya. Merong time na si VP Sara, sa recollection ko, naihatid yung pera. Merong time naman na si former President Duterte, na nung pagkatapos niya magatid ng 1 billion, tinawagan siya to confirm na okay na, na-receive na ng mga tao yung pera. Something like that. May inilabas ding litrato si Madriaga na magpapatunay umano na dikit siya sa pamilya Duterte. Kasunod ng mga ito, naglabas ng pahayag si VP Sara. Sabi niya, noong nakaraang taon, nagkaroon ng anyay full-blown fishing expedition ng House Committee on Good Government and Public Accountability at naghahanap ng kung anumang pwedeng anyang gawing grounds for impeachment. Ngayon, may isa na naman anyang fishing expedition at pilit anyang ginagawang sandata ang anumang paratang na maaaring imbentuhin para anyay magmukhang may proseso at lehitimo ang isang investigasyon. Walang binanggit ang bise kung ano mismo ang kanyang tinutukoy na bagong fishing expedition sa kanyang pahayag. Hinikayat niya ang lahat na maging mapanuri at huwag daw basta-basta magpapadala sa mga paninira. Patuloy naming sinusubukang kunan ng pahayag ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang binanggit ni Madriaga sa affidavit. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras.